Kamusta mga anime lovers? Ang anime na ito ay may pamagat na chobits, at ito ang ikapitong part at second to the last part para sa series na ito. Bago magsimula ay mag-like and subscribe ka muna Lodi para mo chup chup. Sa last part ay nakidnap si Chi kaya nalulungkot siya, habang si Hideki naman ay nakipagkita kay Minoru para magpatulong hanapin si Chi. Sinabi ni Minoru sa binata na maaaring nakidnap daw si Chi, at saka umalis na kagad si Hideki para magpatuloy sa paghahanap. Paglabas ng binata ay nakita niya ang manager ni Chi na si Hiroyasu, kaya naman tinulungan siya nito na hanapin ang nawawalang persukam. Nagtanong silang dalawa sa lahat ng mga tindahan sa lugar nila, at mamaya ay tinulungan naman sila ng isang allen na i-post ang larawan ni Chi sa community board para mas maraming makaalam na nawawala ang persukam ni Hideki. Pagkatapos ay hindi pa rin nila makita si Chi, kaya malungkot ang ating bida. Mamaya ay tumawag naman si Shinbo sa kanya para ibalita na napao na daw niya si Teacher Shimizu, at saka ikinwento naman ni Hideki na nawawala si Chi. Habang naglalakad ang dalawa ay naikwento ni Hiroyasu na naiintindihan niya daw ang nararamdaman ni Hideki dahil sa nagpakasal daw noon si Hiroyasu sa isang persukam. Ikinwento ng manager ni Chi ang karanasan niya kung paano siya nagkaroon ng isang persukam, at kung paano sila nagkamabutihan nito. Dagdag pa ni Hiroyasu na hindi daw pwede magpakasal sa isang persukam, pero sa underground daw sila nagpakasal. Nang malaman daw ng mga tao na nagpakasal siya sa isang robot ay pinagtawanan siya, pero masaya pa rin si Hiroyasu. Pero pagkatapos ng kanilang kasal ay unti-unti na daw siyang nakakalimutan ng persukam niya. Nang dalhin niya daw ito sa isang electronic shop, ay nalaman niyang sira na daw pala ang memory ng persukam niya, kaya kailangan na itong palitan. At dahil daw bagong memory ang ilalagay, ay hindi daw nila maiipasa dito ang dating mga alaala ng persukam, ngunit pagkatapos daw nito ay mas lalong lumala ang pagiging makakalimutin ng persukam niya. At isang araw habang nasa labas ang dalawa ay lutang si Hiroyasu dahil sa mga nangyayari kaya hindi niya napansin na nasa gitna pala sila ng kalsada, pero niligtas naman siya ng persukam niya. Dahil dito ay tuluyan ng nasira ang robot, at mula noon ay hindi na kumuha ng bagong persukam si Hiroyasu. Samantala si Yumi naman ay nakikinig sa usapan ng dalawa sa malayo, sabay tumakbo, at nang may makitang tumatakbo si Hideki ay hinabol niya ito sa pag-aakala na ito ang kidnapper ni Chi, pero nang abutan ay nakita niyang si Yumi pala ito, saka tumakbo ulit ng mabilis. Sinabi ni Hiroyasu na iniiwasan daw siya ni Yumi dahil nalulungkot daw ang dalaga kapag nakikita siya nito, pero hindi niya sinabi sa ating bida ang dahilan. Samantala si Minoru naman ay nagre-research sa kung sino ang maaaring nagkidnap kay Chi, saka biglang may nagpadala ng email sa kanila na kainahinala. Si Hideki naman ay nag-iisip pa rin kung ano ang ugnayan na meron sila Yumi at Hiroyasu, saka nagpatuloy na ulit sa paghahanap kay Chi. Samantala si Chi naman ay nasa loob ng kwarto ng kidnapper niya na si Yoshiyuki, at magsisimula na daw sila sa analysis nito kay Chi. Habang tumatakbo si Hideki ay tumawag si Minoru sa kanya para ibalita ang email na natanggap niya, kaya umuwi si Hideki para i-check ang laman ng email. At mamaya pa ay dumating na si Shinbo para tulungan siyang hanapin si Chi. Si Yoshiyuki naman ay nagsimula na nga sa pag-e-eksperimento nito kay Chi kaya kinonek niya si Chi sa maraming mga persukam. Dagdag pa ng lalaki na hindi daw alam ni Hideki ang totoong halaga ni Chi kaya daw pinapabayaan niya itong maglakad sa labas ng mag-isa. Mamaya ay gumana na ang lahat ng mga persukam sa pamamagitan ni Chi. At sa apartment naman ng ating bida ay naisip ni Shinbo na baka daw isang mapa ang ipinadala sa kanila sa email. Samantalang si Chitose naman na nasa sikretong laboratorio niya ay nakita din ang picture na ito. Napag-alaman din na si Chitose pala ang may akda ng picture book na paborito ni Chi, at ginawa pala ito ni Chitose para magsilbing guide para sa future ni Chi. Samantala ginamit naman ni Minoru ang kakayahan ng lahat ng mga persukam niya para malaman kung saan ang lokasyon ng mapa na ipinadala sa kanila sa email, kaya nalaman na nila kung sino ang kidnapper. Kaya naman nagsimula nang hanapin nila Hideki ang lugar kung nasaan si Chi, sa tulong ni Minoru. Sa bahay ni Yoshiyuki ay patuloy ang experiment kay Chi, at habang nangyayari ito ay may naririnig ang persukam niya na si Kotoko na isang boses na parang kilala niya kung sino, habang si Yoshiyuki naman ay nahihirapan pa rin na makapasok sa operating system ni Chi sa kabila ng maraming persukam na gamit niya, kaya naisip niya na isang ang chobit si Chi. Hinawak-hawakan din ng kidnapper ang tahong ng walang kamalay-malay na persukam, kaya nagising si Chi at pinulaputan ng mga wires ang manyakol na kidnapper. Labis na nagalit si Chi kaya natakot si Yoshiyuki saka sumabog ang paligid, na nakita naman nila Hideki sa labas, at maging si Yuzuki ay may naririnig na rin na boses na parang kilala niya kagaya ni Kotoko. Naabutan ni Hideki na nakasabit pa rin si Yoshiyuki habang umiilaw naman si Chi, at saka lumapit ito sa ating bida at sinabi na si Hideki lang daw ang gusto niyang humawak-hawak sa tahong niya, sabay kuha ng kamay ni Hideki sa kanilagay sa tahong. Napansin ni Shinbo na maging si Sumomo ay naapektuhan na rin sa nangyayari, at saka hahalikan na sana ni Chi ang ating bida pero biglang sumabog ito at nawala ng malay, at saka nakawala na rin sa pagkakatali si Yoshiyuki. Maging ang mga persukam sa paligid ay bumalik na rin sa normal.
Nang magkamalay si Chi ay na-miss niya si Hideki, at masaya daw ang robot dahil nagpunta para sa kanya ang ating bida kaya kinilig si Hideki sa kanawalan ulit ng malay ang legendary Persocom. Pagkatapos ay kinumpronta nila si Yoshiyuki tungkol sa ginawa nitong pagkidnap kay Chi pero ayaw umamin nito, saka sinabi ni Kotoko ang katotohanan dahil nakaprogram si Kotoko na magsabi lagi ng totoo, kaya isasama nila si Kotoko para tignan ang mga naka-record ng mga ginawa ni Yoshiyuki kay Chi. Samantala sa malayo ay nanunood lang ang dalawang hindi kilalang mga tao sa mga nangyayari kay Chi pero mukhang may binabalak din na masama ang dalawa. Ang tatlong Persocom ay nasa kwarto na ni Hideki, at mamaya ay lumabas naman sila Hideki at Chi para magbayad sa libro na nadala ni Chi nang kidnapin siya mula sa bookstore, at napansin naman ni Hideki na ang libro na ito ay parang patungkol sa kanilang dalawa ni Chi, habang si Chitose na may akda ng libro ay nakatingin mula sa silid niya. Pagkatapos ay tinulungan nila Hideki si Shinbo sa mga gamit nito dahil lilipat na siya ng tirahan para tirahin, para makasama niya na ang kasintahan niya na si Shimizu sa iisang bubong. Pagkatapos ay naglakad naman sila papunta sa bahay ni Minoru, at pagpasok ay nakita nila ang maraming mga wires na nakakonek sa mga Persocom na made ni Minoru. Pagdating ay ibinigay ni Minoru sa ating bida lahat ng mga impormasyon na nakuha niya sa internet tungkol kay Chi, dahil gusto nilang malaman kung ano daw ba talaga si Chi, at handa naman siyang tulungan ni Minoru. Dagdag pa ni Minoru na ang mga Chobits daw ay nilikha para maging isang balakid para sa mga sindikato kaya naman hinahanap daw ng mga ito si Chi. Habang nag-uusap ang dalawa ay dumating naman si Yuzuki na may dalang mga kape, saka sinabihan ito ng batang genius na magpahinga na daw kaya kinuha niya ang kape, pero bigla namang nawala ng malay si Minoru. Nalaman naman ni Hideki na magiging ayos na daw si Minoru kapag nakapagpahinga ito sabi ng doktor, saka bigla namang pumasok doon si Yoshiyuki kaya nagalit ang ating bida at tinadyakan ng manyakol na kidnapper. Muntik na siyang suntukin ni Hideki, mabuti na lang at sinabi nitong tutulungan niya si Minoru sa pagre-research tungkol kay Chi. Dagdag pa ni Yoshiyuki na kailangan daw nilang mahak ang gamit na computer system ng mga sindikato para makakuha sila ng impormasyon sa mga ito. Hindi naman naintindihan ni Hideki kung ano ang ibig sabihin ng hack, kaya naman gusto niyang sapukin si Yoshiyuki, kaya sinabi ni Kotoko na balak daw nilang pasukin ang computer system ng mga sindikato nang hindi nila nalalaman. Sinabi ni Yoshiyuki na maaaring mag-crash ang system ng mga Persocom nila dahil sa gagawin nilang paghahack, kaya ayaw daw pumayag ni Minoru dito dahil baka masira si Yuzuki. Pero wala daw ibang paraan, kaya kinutusan siya ni Hideki at sinabihan na galingan sa trabaho nito, saka kinaladkad niya ang binata pabalik sa kwarto kung saan siya nagtatrabaho. At habang nagtatrabaho ang binata ay binabantayan siya ni Hideki. Samantala si Yuzuki naman ay nagpunta sa study room ni Minoru para gamitin ang sarili sa research na ginagawa nila, at naramdaman naman siya ng dalawang hindi kilalang tao, na mga Persocom din pala. Nalaman ito ni Minoru kaya sinubukan niyang pigilan si Yuzuki dahil maaari siyang masira sa gagawin na panghahak sa computer system ng mga sindikato pero nakalock ang pinto. Sinabi naman ni Yuzuki sa ating mga bida na gusto daw niyang maging kapaki-pakinabang kay Minoru kaya naman handa daw siya na isakripisyo ang sarili. Napasok na nga ni Yuzuki ang security system ng mga sindikato, at nagda-download na ng mga files, nang biglang magkaroon ng crash kaya nawala ng malay ang Persocom saka nakapasok na sila sa loob ng silid. Sinabi ni Yoshiyuki na wala naman daw naging sira si Yuzuki, kaya natuwa sila Hideki. Sinabi naman ni Yuzuki na nabura daw ang ilan sa mga data ng ate ni Minoru kaya kailangan daw ulit itong ilagay ni Minoru sa kanya, pero ayaw na ni Minoru dahil tatanggapin niya na lang daw na wala na talaga ang yumao na ate niya. At dito na nga nagtatapos ang ikapitong part mga lodi, at kung nabitin ka ay pakiabangan ng pinaka-last part natin na part 8 sa series na ito. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo. Pakicheck na rin po ng ating mga playlist sa ating channel. Yun lang po, wamwa chup chup